hindi ka bumababa dun sa baba at hindi mo maramdaman yung mga hinaing ng tao na napakamahal ng bigas. Kasi tingnan nyo, we are now held hostage by this wrong action. Maybe it's not intentional, so we need to correct this. Mabuti na nga lang at meron tayong kintakom at na-uncover yung ganito. No? So babalik ako, Mr. Chair, klarong-klaro. Nung tinanggalan ng power ang NFA, hindi lamang tinanggalan ng hanap buhay ang mga maliliit na negosyante ng bigas. Pinapahirapan pa ngayon si Juan at si Maria na kumuha ng murang bigas at nagkakaroon pa ngayon ng happy life. Yung mga ando doon na sila-sila ang nagsasabwatan. And I am referring to the middlemen who are actually profiteering from the situation, taking advantage of the fact na nawalan ng authority ang gobyerno through NFA na gawin ito. But mind you, Mr. Chair, nakakapagtaka, tinanggalan mo yung mga maliliit na negosyante, pero heto, may negotiated transactions ang NFA leading to 78,564 bags, 7 discretionary tsaka kung titingnan natin, malamang if we compute that, that's actually it's 7,678,200 kilos. This is not even 1 year Hindi pa to isang taon, no? The 7.678200 million kilos na negotiated transaction. Ibig sabihin, kung sino ang malapit sa puso ng dating NFA, ay siyang makakabili sa murang presyo na pwede niyang ibenta sa mataas na presyo. This is not even 1 year. Mr. Chair, actually, kung iba-backtrack nga, if we were reading the newspapers nung mangyari yan, even yung mga prior years, siguro 5 years back, mas malalaki po ang transaction na ganyan. But of course, hindi po natin pwedeng sabihin kung mali o tama dahil nasa mga kaso na po siya. Okay. In other words, Mr. Chair, hindi natin parang naging knee-jerk reaction. Now, Mr. Chair, let me go to our resource person from G4. Sir, magandang gabi. Good evening po, Madam Chair. You're from Manila or Bulacan po. Bulacan? Okay. Ayon sa record ng NFA, kayo po ay nagkaroon ng negotiated transaction in the total amount of 75,000 bags. So that's 3,750,000 kilos of rice as of April 15 of 2024. Magkano po ang bili nyo per kilo? First of all po, Madam Chair, 50,000 lang po yung G4, hindi po 75,000. Yung NBK pala, yung, oh, yeah, okay, so stand corrected. So, magkano po ang bili nyo dun sa per kilo of the 50,000 bags? Nabili po namin yun ng 25 pesos per kilo po. 25. Magkano naman ang benta? After all po from transportation cost, handling cost, tapos po remailing process, tsaka po yung shortage, binenta po namin ng 37 to 39 per kilo. So 37 to 39 per kilo. Binibili nyo ito na palay pa? Ano na po siya? Aging rice po siya. Aging. Bigas na siya? Opo. Bigas na siya? Opo. Na meal na siya? Opo. Okay. So sa 25 pesos, binibenta nyo ng 37 to 39? Yes po. Okay. Pero ang binibentahan nyo, retail yan? Or diretso na sa retail market? Or Yun din po. Walk-in po dun sa Bulacan. so wholesalers pa ito? Mix po yung mga dun mga bumibili ng bigas. Minsan po may bibili ng 2 sako, minsan kaya po kanina 500.
Oo. Kumbaga po, kinikater po lahat namin. Kung sinong gustong bumili, bebentahan po namin. So if we look at the price, kung binibenta nyo ng 37 to 39, magkano nila binibenta sa merkado? Ang inano ko po noong panahon na po yun, sabi ko, mahal ang bigas natin ngayon. Baka pwedeng itulong din nyo yun sa masa na benta nyong 41, 42. Pero magkano nila binenta? Alam ko po, yung iba, nagbenta po ng 42 during that. Saan po yun, sir, Mr. Chair? Sa ano po? Sa ang lugar, Caloocan? Pwede nyo po kami mabigyan kung saan yung bigas na binibenta na 42 pesos per kilo? Ano na po yun? Na-consume na po yun. Hindi, pero at least malalaman natin kung saan. Kasi parang hindi namin nakikita or naririnig yung nagbenta ng 42 pesos. Sige po. Yeah. Do we have DTI here? The DTI rep? Ma'am, sa Caloocan po ba nitong taon na ito, may nagbenta po ba ng bigas na 42 pesos per kilo? Madam Chair, we will check our records po kung meron nga sa Caloocan ng 42. Magkano po ang na-monitor niyong retail price ng bigas na bilihin na bentahan sa NCR? Madam Chair, ang amin pong agreement with the DA is kami po yung sa supermarket. Ma'am, can you speak closely to the microphone? Kami po yung supermarket, Madam Chair. So, ito pong October sa NCR, ang prevailing No, we're referring to the second quarter. of... Ang pinag-uusapan po natin dito, ma'am, yung aging rice na binili sa NFA. Madam Chair, sorry. Ang amin pong naging agreement with the DA is yung after na po nung pagbaba ng taripa. So yung before po... Prior to that, wala kayong monitoring ng Wala po presyo. kami, Mr. So kung kunyari last year, wala kayong monitoring ng presyo ng bigas? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, is it that it's an obligation of the Department of Trade and Industry? Trabaho po ba ng DTI? Ang monitoring ng... Yes, Yusek Asis, I think it's AMAS, di ba? That's monitoring. Yung AMAS po yung may mandate pagka bigas. Meron po kami mga Department of Agriculture. Okay. So, to our good representative from DTI, can we check kung meron talagang 42 pesos na bigas, no, sa Caloocan? Sir, you mentioned yung iba pumayag ng 42. Magkano naman yung maximum? Madam Chair, clarify ko po. Yung 50,000 po, binayaran po yun noong January 2024. Then, hindi po nakuha yon up to now. Kaya po, nag-request po kami ng refund. So, nung itong 20... Ito ba yung unang pagkakataon na bumili kayo ng bigas sa NFA? Hindi. Way back po ng October or November 2023, ayun po, isa po ako nalaman ko po sa industry na nagbebenta ng aging rice ang NFA. Maybe po, sa database ng NFA, hindi lang po G4 ang nakabiling... Yeah, that may we request NFA to give us the database what will be our point of reckoning, Mr. Chair? 2020 onward, 2019 onwards. 2019 onwards. Tinitingnan na rin po namin yun, sir. So, wag po kayong mag-alala. Gusto lang talaga nating maliunawan, no, kung saan yung mga gaps para hindi na ito maulit. So, yung mga naibili nyo sa NFA at naibibenta nyo sa mga wholesaler or middlemen, traders, magkano yung maximum na naririnig yung benta nila? 50 ba? 55? 45 po. 45. 45. So, the average will be 45. So, kung titingnan po natin, Mr. Chair, binibili sa gobyerno ng 25 pesos, binibenta kay Juan at kay Maria ng 45 pesos. Clearly, Mr. Chair, a difference of 20 pesos per kilo is very disadvantageous to the government. Kung hindi sana natin tinanggal yung mga maliliit na negosyante na nagbebenta sa public market, sa mga palengke, kung hindi natin tinanggal ang power ng NFA na magbenta dun sa mga maliliit na merkado, sana hindi nangyari to. Ang nangyari kasi dito, parang yung driver may problema, ang ginawa natin, hinulog na lang natin yung bus sa bangin.
ang nangyari, wala na tuloy na susakyan na bus yung mga taga-probinsya. Am I correct in my comparison, DA family, no? So, merong bus, nakakuha ng driver, yung driver medyo pasaway, umiinom paminsan-minsan, nakita nung may-ari, ang ginawa ng may-ari, tinanggalan ng trabaho ang driver ng bus, tapos hinulog yung bus sa bangin. Ang nagsakripisyo, yung mga pasahero na wala namang sariling sasakyan. This is even more, much more deeper, kasi ito, tinanggalan ng hanap buhay yung mga maliliit na negosyante sa merkado. May we ask the DTI or the DA if they can enlighten us on that? Marami po ba tayong public market vendors na willing magbenta ng NFA rice sa ngayon? Yes. Yes, may we get a response? Yusek Assis. Based on, of course, our observation in the past, almost all markets have NFA grains retailer. And so, that will be the short answer. Based on past experience po, lahat po halos ng palengke, meron po nagbebenta ng bigas na NFA rice na subsidized po yon. So, I guess that situation still exists right now if that rice is available. Mr. Chair, hindi, just to add dun sa tanong ni Congressman Garin, wherever I go, pag pumupunta ako sa mga branches ng NFA nationwide, lagi akong nakikipag-ugnayan, hindi lang sa mga farmers. Pati yung mga retailers, nagpupunta minsan, lahat sila nagaklamor, kailan po kami uli makakapag-bili ng bigas sa NFA at na makapagbenta po kami. Ito po, walang halong biro. Nakikipagkita sila sa akin, nakikipag-meeting, tinatanong nila ako, pwede na po ba kami bumili? Sabi ko, pasensya na po, matagal na pong wala ang mandato na yan sa NFA. Bakit po nung ganito, ganun? Hindi ko po masagot yan. Pero kung yung tanong nyo po, nandun po yung clamor. I believe Kong Quaresma is galit na si Kong. Bakit daw tinanggal? So, Mr. Chair, may I yield my few seconds to Kong Quaresma? Yes, of course, our chair, Thank you very Luisa much, Loren Quaresma. Mr. Chairman and Kong Janet. Totoo naman yun, napakaganda noon. I'm from Nueva Vizcaya. Tuwan-tuwa yung mga tao the time. Dahil, at least kung meron yan, couldn't we go back to that old system? Kasi I think that was 2019 nung na ano yan Bakit? Bakit kaya, di ba? Kaya napakalaking question mark. Bakit inalis yan doon sa NFA? Ang sabi sa akin, dahil may ginagawa rin daw na hindi maganda ang NFA. Dahil kaya tinanggal. Pero ang palagay ko, mas malala ngayon, di ba? Kaya, I think this should be one of our agenda in the next Quinta Committee meeting, Mr. Chairman, para maganda. Sayang, sana kanina nandyan si Secretary na tanong sana ito. But I know of that, na yung sa palengke, yung mga retailers natin, bumibili sila sa NFA. At ang kagandahan nito is, pag nandyan ang NFA, may stabilize natin yung presyo. Makokontrol natin yung presyo. Yan lang, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Chair Luisa Loren Quaresma. Kong Janet? So, Mr. Chair, earlier, there was a law signed last Monday. Yeah. And that law does not bring back the power of NFA. I mean, alam ko gusto ng presidente yon, pero hindi na ipasok. Can we get your confirmation on that? Because maybe it's time for us to approach Senate and tell them the implications of what is happening. Lalo't lalo na kapag hindi ka bumababa dun sa baba at hindi mo maramdaman yung mga hinaing ng tao na napakamahal ng bigas.
So itong bagong batas, alam ko andun yung direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang poder ng NFA na makialam sa presyo. Napakasimple lang yan eh. Naalala nyo ng COVID, kanya-kanyang gimmick, ang mahal-mahal ng lahat. Pero pag may pumapasok, nagmumurang bigla ang testing. Remember, testing was like gold. Napakamahal niya. Nag-set pa ng napakamahal na presyo ang PhilHealth. Tapos lahat ng testing nasa private na laboratory. But when the private sector tapped the government hospitals and provided testing for 1,500 pesos, bagsakan ang presyo ng lahat. Ganyan ang parehong nangyayari. Did DA inform the Senate about what is happening? Yes, Yusek. Okay. Si Admin Larry.